Madilim pa ang paligid ng magising si Isabel. Naririnig niya ang mahinang paghinga ng kanyang dalawang anak, sina Luna at Leo, na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso, ang pagmamahal na walang kapantay, na sinusundan ng malalim na pangamba para sa kanilang kinabukasan. Alam niyang hindi sapat ang maliit nilang bahay sa probinsya at ang kanyang kita mula sa pagtatanim ng gulay para mabigyan sila ng lahat ng pangangailangan. Isang tawag ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Ang numero ay hindi pamilyar, pero may kakaibang kaba siyang naramdaman. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. "Magandang umaga po, Miss Isabel Reyes." Isang profesional na boses ng babae ang sumagot. "Ako po si Sofia Torres, Executive Assistant ni Mr. Elijah Santos ng Santos Corporation. Tumatawag po ako dahil naghahanap kami ng bagong Executive Assistant para sa aming opisina sa Maynila. Nabanggit po ng inyong kaibigan na si Aling Nena na mahusay po kayo sa organisasyon at pagiging maasahan. Napahinto si Bel. Santos Corporation? Elijah Santos. Ang pangalang yon ay parang kulog na dumagundong sa kanyang alaala. Isang gabing hindi niya malilimutan, isang gabing pinagsisihan niya habang buhay. Pero ang pagkakataong ito ay maaring magbago ng lahat. "Executive Assistant po?" Ulit niya, pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang tinig. "Opo. Kailangan po namin ng isang taong mapagkakatiwalaan at masisipag. Kung interesado po kayo, pwede po tayong mag-usap ng mas detalyado sa telepono mamayang hapon?" Tumango siya. Kahit alam niyang hindi makikita ng kausap ang kanyang kilos. "Sige po, Miss Torres, hihintayin ko ang tawag niyo." Pagkatapos ng tawag, tumayo si Bel at lumapit sa bintana. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel sa langit. Isang matingkad na paalala ng kagandahan ng probinsya. Ngunit sa isip niya, ang mga anino ng Maynila ang naglalaro. Paano kung makilala siya ni Mr. Santos? Paano kung malaman niya ang katotohanan? Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang kilos na nagpapakita ng bigat ng lihim na kanyang dinadala. Pero pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayoy nagsisimula ng gumalaw. Ang kanilang mga ngiti ang nagbibigay sa kanya ng lakas. "Kailangan kong gawin ito para sa inyo," bulong niya sa sarili. Nang dumating ang hapon, muling tumunog ang telepono. Si Miss Torres na ulit. Nagkasundo sila sa mga detalye. Tumatanggap siya ng posisyon. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, nagsimula na siyang mag-empake. Ang mga damit na simple, ang mga gamit na kailangan para sa kanya at sa kanyang mga anak. Bawat piraso ng damit na inilalagay niya sa lumang maleta ay tila isang piraso ng kanyang nakaraan na kanyang iniiwan. Pumasok sa kusina ang kanyang panganay na si Luna. Dala ang isang maliit na laruang kabayo. "Mama, saan po kayo pupunta?" Tanong nito, ang mga matay puno ng pagtataka. Niyakap ni Bel si Luna ng mahigpit. "Basta anak, may mahalagang kailangang gawin si Mama." Pinilit niyang ngumiti. "Basta pagbalik ni Mama, mas marami na tayong pambili ng mga laruan niyo, ha?" Naglakad si Bel patungo sa bus terminal habang papalubog na ang araw. Ang hangin ay malamig na, ngunit ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Nakatingin siya sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang Maynila. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsisigaw ng takot. Sa kanyang pagpasok sa madilim at halos walang lamang bus, ang huling mga sinag ng araw ay tila humahalik sa kanyang mga pisngi. Bumaba ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na nakahawak sa strap ng maleta. Ito na ang simula. Ang simula ng isang bagong kabanata o ang simula ng kanyang pagbagsak. Nakatalikod siya sa probinsyang kanyang kinalakhan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw, isang abot-tanaw na puno ng pangako
ngunit higit sa lahat, puno ng panganib. Ang opisina ni Elijah Santos ay isang sagisag ng kapangyarihan at tagumpay. Mula sa kanyang malaking bintana sa ika-50 palapag, tanaw niya ang pusod ng Maynila. Isang dagat ng mga gusali, sasakyan, at tao. Lahat ay tila mga langgam na gumagalaw sa ilalim ng kanyang imperyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang lamig ang bumabalot sa kanyang puso. Isang lamig na hindi kayang pawiin ng init ng tagumpay o ng pagmamay-ari ng kayamanan. Sir Elijah, tawag ni Sofia Torres, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant habang pumapasok sa kanyang opisina, dala ang ilang mga dokumento. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal tulad ng dati. Tapos na po ang pag-uusap namin ni Mr. Hernandez tungkol sa bagong proyekto sa Cebu. Nakahanda na po ang mga kontrata. Tumango si Elijah. Hindi inaalis ang tingin sa labas. Magaling, Sofia. At ang tungkol sa bagong assistant, may natanggap ka na bang qualified? Nagbuntong hininga si Sofia. Marami na po tayong na-interview, sir. Pero parang wala pa pong nakakakuha ng atensyon ninyo. Sila po kasi masyadong maingay, masyadong mapilit o kaya naman ay mukhang hindi interesado sa trabaho kundi sa posisyon niyo. Bahagyang ngumiti si Elijah. Alam niya ang ibig sabihin ni Sofia. Gusto niya ng isang tao na tahimik, maaasahan, at hindi magiging istorbo sa kanyang malalim na pag-iisip. Hanapin mo pa, Sofia. Kailangan ko ng taong hindi lang magaling sa papel, kundi may sense of presence. Alam mo na, yung tipong hindi ka bibiglain. May naisip po akong isa, sir, sabi ni Sofia, tila nag-aalangan. Si Miss Isabel Reyes, taga-probinsya po siya. Mukhang tahimik at mapagkumbaba. Hindi ko pa po siya lubos na nakikilala, pero based sa credentials niya at sa rekomendasyon ni Aling Nena, mukhang maasahan siya. Kumunot ang noo ni Elijah. Isabel Reyes. Ang pangalang yon ay may kakaibang tunog sa kanyang pandinig. Sige, ischedule mo ang interview niya dito sa opisina, bukas ng umaga. Kinabukasan, pumasok si Isabel Reyes sa malaking lobby ng Santos Corporation. Tahimik siyang naglakad patungo sa reception desk. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Halata ang kanyang pagkamangha, ngunit mayroon ding determinasyon sa kanyang mga kilos. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa itaas, sa opisina ni Mr. Santos. Nang makarating siya sa opisina ni Elijah, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang pagiging pamilyar ng lugar, ngunit sa parehong pagkakataon, ang pagiging dayuhan dito. Nang pumasok siya, tumayo si Elijah mula sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Isabel. May kakaiba sa mga mata ng babaeng ito. Hindi ito ang karaniwang pagkamangha ng mga bagong dating o ang paghanga ng mga empleyado. Mayroong lalim, isang uri ng kalungkutan, at isang matapang na pagtatago. Para siyang nakakakilala sa kanya, pero hindi niya matukoy kung saan. Miss Reyes, sabi niya, ang boses ay mas malalim kaysa sa inaasahan ni Isabel. Opo, Sir Elijah, sagot ni Belle. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit malinaw. Naglakad siya palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Napansin niya ang simpleng damit nito. Ang malinis ngunit hindi magarbo na ayos ng buhok. At ang mga kamay na tila sanay sa mabigat na trabaho. Ngunit may isang bagay na mas higit pa roon. Isang enerhiya, isang uri ng dignidad na hindi maikakaila. Maupo ka, sabi ni Elijah. Itinuro ang upuan sa tapat ng kanyang mesa. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga kwalifikasyon ni Belle, hindi mapigilan ni Elijah ang mapansin ang kanyang mga kilos. Kung paano ito tumugon sa mga tanong, ang pagiging direkta, ngunit magalang, at ang pag-iwas nito sa kanyang mga mata sa ilang mga pagkakataon. Tila may tinatago ito, ngunit hindi siya sigurado
kung ano. Nang matapos ang interview, habang si Isabel ay naghahanda ng umalis, napansin ni Elijah ang isang maliit na bagay na nakasabit sa pulso nito. Isang manipis na silver bracelet na may maliit na charm na hugis puso. Biglang may kumislap sa kanyang isipan. Isang alaala, isang gabing puno ng alak, musika, at isang babae na hindi niya matandaan ang mukha. Ngunit ang ngiti nito ay naiwan sa kanya. Isang babaeng minsang binigyan niya ng isang maliit na anting-anting, isang parang puso. Nagulat siya sa sarili niyang reaksyon. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Hindi naman iyon gaanong mahalaga, di ba? Ngunit ang bracelet na yon, bakit ito pamilyar? Miss Reyes, tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. Yung bracelet mo, saan mo nakuha yan? Natigilan si Isabel. Napahawak siya sa kanyang pulso, ang kanyang muka ay bahagyang namutla. Ito po. Isang regalo po mula sa isang kaibigan, sir. Matagal na po. Nag-alinlangan si Elijah. Isang kaibigan? Hindi niya maalala. Ngunit ang mga mata ni Belle ay nagpakita ng isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ito ba yung sinasabi niyang sense of presence? Isang pagtatago? O isang pag-iwas? Sige, sabi niya. Ipinagpatuloy ang kanyang profesional na tono. Bagaman may kakaibang pag-iisip na naglalaro sa kanyang isipan. Ipapadala namin ang desisyon sa iyo sa lalong madaling panahon. Habang papalabas si Isabel ng opisina, hindi maalis ang tingin ni Elijah sa kanya. May isang bagay na hindi tama. Isang bagay na nakakaintriga. At ang bracelet na yon, tila nagbubukas ng isang pintuan patungo sa isang nakaraan na hindi niya lubos na maalala. Ang unang araw sa Santos Corporation ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Bawat hakbang, bawat salita, bawat kilos ay maingat niyang pinag-iisipan. Ang malaking opisina, ang mga kawani na tila laging nagmamadali, at higit sa lahat, ang presensya ni Elijah Santos, lahat ito ay nagpapabalik sa kanya sa isang mundong gusto na niyang kalimutan. Miss Reyes, pakidala po itong mga folders sa opisina ni Mr. Santos? Sabi ni Sofia. Ang kanyang tinig ay puno ng pagiging professional. Naramdaman ni Belle ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Kailangan na naman niyang harapin si Mr. Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang mga makakapal na folder. Sige po, Mrs. Sofia. Pagbukas niya ng pinto ng opisina ni Elijah, natigil ang kanyang paghinga. Nakatalikod ito sa kanya, nakatanaw sa malawak na syudad. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at awtoridad. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan itong lumingon. Nagkatitigan sila. Sa isang iglap, parang huminto ang oras. Nakita ni Belle ang pagtataka sa mga mata ni Elijah, ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya ito makilala. Marahil ay hindi nga talaga siya nakilala ng lalaking ito. Ito ang pinakamaganda at pinakamasamang nangyari sa kanya. Pinakamaganda dahil ligtas siya. Masama dahil ang lalaking nagbigay sa kanya ng dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ay hindi man lang siya maalala. Sir, nagsimula si Belle. Pinipilit na itago ang emosyon sa kanyang boses. Ito po ang mga folder na kailangan nyo. Salamat, sagot ni Elijah. Ang kanyang tingin ay tila sinusuri pa rin si Belle. May kakaiba sa babaeng ito, isang bagay na tila pamilyar ngunit hindi niya matukoy. Ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtayo. Nakikita ko na masipag ka. Magaling. Gagawin ko po ang lahat para mapabuti ang trabaho ko, sir. Sagot ni Belle, iniiwas ang kanyang tingin. Hindi niya kayang tumagal ang titig nito. Habang inilalagay niya ang mga folders sa mesa, aksidente niyang nabangga ang isang tasa ng kape na malapit nang matapon. Sa bilis ng pangyayari, napasigaw siya. Ay!
Bago pa man ito matapon sa mga importanteng papeles ni Elijah, mabilis itong nahawakan ng lalaki. Magkadikit ang kanilang mga kamay ng saglit. Naramdaman ni Belle ang init ng balat nito, ang lakas ng kanyang pagkakahawak. Tumingala siya at muli, nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa mga mata ni Elijah. Tila may naalala ito, isang pamilyar na pakiramdam. Si Belle naman ay nanigas sa kinatatayuan. Ang puso niya ay bumibilis sa takot. "Mag-ingat ka, Miss Reyes," sabi ni Elijah. Ang kanyang tinig ay tila nagbago, naging mas malalim at may halong pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Mahalaga ang mga papel na ito. "Papasensya na po, sir." Halos pabulong na, sabi ni Belle. Umatras siya agad. Nang makalabas siya ng opisina, huminga siya ng malalim. Halos hindi na siya makahinga sa nerbiyos. Ang insidenteng iyon, ang saglit na pagdikit ng kanilang mga kamay, ang titig na yon, tila nagkaroon ng koneksyon kahit saglit. Sa mga sumunod na araw, ang ganitong mga insidente ay paulit-ulit na nangyayari. Minsan kapag nagkakasalubong sila sa hallway, tila napapahinto si Elijah at tinititigan siya ng matagal na para bang sinusubukang alalahanin kung saan niya ito nakita dati. Minsan naman, habang naglalakad siya, maririnig niya ang mga bulungan ng ibang empleyado tungkol sa kanya. "Nakita mo ba si Sir Elijah kanina? Parang kilala niya si Miss Reyes." Oo nga laging nakatitig sa lumipas ang mga linggo. At mas lalong napagtanto ni Elijah ang kakaibang koneksyon na nararamdaman niya kay Isabel Reyes. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa tuwing magkasama sila sa trabaho o kahit sa simpleng pagkakasalubong sa hallway, tila may bumubuklod sa kanila. Ang pagiging tahimik at maalalahanin ni Isabel sa kanyang trabaho ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa ibang tao, kahit na kay Serafina, ang kanyang fiancé. Palagi niyang naiisip ang mga mata ni Isabel, ang lalim ng emosyon na nakatago rito, ang pag-iwas nito sa kanyang mga tanong tungkol sa kanyang nakaraan at ang bracelet na palagi nitong suot. May isang bagay sa babaeng iyon na tila nagpapalambot sa kanyang matigas na puso, isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang kinalimutan. Isang gabi, habang nag-iisip siya sa kanyang opisina, biglang naisipan niya ang isang ideya. Naisipan niya ang isang espesyal na regalo. Alam niyang hindi ito karaniwan, pero sa tingin niya, ito ang tamang paraan para ipakita ang kanyang paghanga kay Isabel at marahil para masubukan ang reaksyon nito. Bumaba siya sa isang pribadong jewelry store na lagi niyang pinupuntahan. Pinili niya ang pinakamaganda at pinakamaningning na diamond necklace na nakita niya. Ang disenyo nito ay simple ngunit elegante. Isang maliit na pendant na kumikinang na parang bituin. May naalala siyang katulad nito. Isang bagay na may kinalaman sa isang babae. Isang gabing hindi niya maalala ng lubos. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin si Isabel ng pribado. Naghintay siya hanggang sa matapos ang karamihan sa mga empleyado. "Isabel," tawag niya nang lumapit ito sa kanyang mesa upang mag-turn over ng mga dokumento. Ang pagtawag niya sa pangalan nito, nang walang Miss Reyes, ay nagulat kay Isabel. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay pununo ng pagtataka at kaunting takot. "Sir Elijah?" Lumapit siya ng bahagya. Hawak ang maliit na velvet box. "Gusto ko sanang ibigay ito sa iyo," sabi niya. Iniaabot ang kahon. "Bilang pasasalamat sa iyong sipag at dedikasyon. At dahil sa kakaibang koneksyon na nararamdaman ko kapag kasama kita." Nang makita ni Isabel ang kahon, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ito. Nang mabuksan niya ang kahon, halos hindi siya makahinga. Nandoon ang isang kumikinang na diamond necklace
Ang disenyo nito ay halos kamukha ng nasa pulso niya. Sir, hindi ko po ito matatanggap, sabi ni Isabel. Ang tinig ay nanginginig. Hindi po ito tama. Bakit hindi? Tanong ni Elijah. Ang kanyang tono ay puno ng pagtataka. Hindi mo ba nagustuhan? Umiling si Isabel. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi po yun ang dahilan, sir. Ito po ay masyadong mahalaga. Napahawak siya sa kanyang bracelet. At natatakot po ako. Natatakot ka? Ulit ni Elijah. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa pagtataka patungo sa pag-aalala. Bakit ka natatakot, Isabel? Ano ang kinatatakutan mo? Lumapit si Elijah. Ang kanyang intensyon ay para kumustahin ito. Ngunit nang lumapit siya, bahagyang gumalaw ang damit ni Isabel at nakita niya ang bracelet na yon, ang maliit na heart charm. Biglang may kumislap sa kanyang isipan. Isang maliwanag, matingkad na alaala. Natatandaan niya ngayon. Ang party, ang alak, ang babaeng iyon na kanyang nakasayawan, ang kanyang nangiti, ang kanyang mga mata. Ang babaeng iyon na binigyan niya ng isang maliit na anting-anting na hugis puso na sinabi niyang simbolo ng kanyang pag-asa at pangarap. Nakita niya ang bracelet na yon sa pulso ng babaeng yun noon. At ang necklace na hawak niya ngayon, alam niyang ito ang kaparehan yon. Ikaw, sabi ni Elijah. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng pagkamangha. Ikaw yung babae mula sa party. 6 na taon na ang nakakaraan. Ang mga mata ni Isabel ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang takot ay naging mas matindi. Ang lihim na matagal niyang itinatago ay tila sasabog na. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ngumiti si Elijah, isang tunay na ngiti na bihira niyang ipakita. Hindi mo na kailangang magpanggap, Isabel. Nakilala na kita. Ikaw yung babae na binigyan ko ng anting-anting na puso. Tumingin siya sa necklace sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kay Isabel. At ito ang kapares niyon. Ito yung isa pang regalo ko sana noon, pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Niyakap ni Elijah ang sarili niyang dibdib, tila nakakaramdam ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkakatugma na. Ang kakaibang koneksyon, ang pamilyar na pakiramdam. Lahat dahil sa babaeng ito. Ang babaeng ito na ngayon ay nagpapakita ng matinding takot sa kanyang harapan. Belle, sabi niya. Ginamit ang unang beses ang kanyang palayaw. Bakit ka natatakot? Nanginginig na tumingin si Belle sa kanya. Ang pagtanggi ay hindi na posible. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sir. Eli, bulong niya. Ang pagtawag sa kanya sa pangalan nito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanilang dalawa. Hindi niyo po alam ang buong kwento. Tumingin si Elijah sa necklace sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kay Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagmamalasakit. Ang kanyang paghanga ay lalong lumalim. Gusto kong malaman, sabi niya. Ngunit bago pa man makasagot si Isabel, isang malamig na boses ang pumagitna sa kanilang dalawa. Elijah, ano ang nangyayari dito? Si Serafina Martinez, ang kanyang fiancé, ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagdududa habang nakatingin sa kanila. Ang pagdating ni Serafina ay parang isang malamig na hangin na biglang bumalot sa buong opisina. Ang kanyang presensya ay puno ng pagmamay-ari at galit habang nakatingin siya kay Elijah. Pagkatapos ay sa akin. Nararamdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang lihim ko, ang pag-asang nakilala na ako ni Eli, ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot. Elijah, ano ang ginagawa mo dito sa kanya? Tanong ni Serafina.
Ang kanyang boses ay puno ng lamig at pagbabanta. Hindi niya tinawag na Miss Reyes si Elijah, kundi ang pangalan nito na nagpapakita ng kanilang pagiging malapit. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri niya ako at nakakita ng dumi. Agad na pinakawalan ni Elijah ang hawak niyang kahon ng necklace. Tila nagulat din siya sa biglaang pagdating ni Serafina. Serafina, hindi ito ang tamang oras. Mahinahong sagot ni Elijah, ngunit may halong pagtatanggol sa kanyang tono para sa akin. Hindi ang tamang oras? Tumawa si Serafina, isang tawa na walang saya. Mukhang nagkakadevelop na kayo ng espesyal na relasyon dito, Elijah. At sino siya? Ang bago mong alalay? Ang pagbigkas niya ng alalay ay may halong pangahamak. Naramdaman ko ang pagnanais na magsalita, na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi ko magawa. Ang aking lalamunan ay tila nagsara sa takot. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Eli, ngunit ang presensya ni Serafina ay napakalakas. Hindi mo kailangang magsalita tungkol sa kanya ng ganyan, Serafina. Sabi ni Elijah, ang kanyang tinig ay lumakas. Si Miss Reyes ay isang mahalagang miyembro ng aming kumpanya. Mahalagang miyembro? Ngumisi si Serafina. O baka naman mas mahalaga pa sa fiancé mo? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hoy, babae. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Elijah. Kaya mag-ingat ka sa kilos mo. Baka hindi mo gugustuhing mapunta sa iyo ang masamang karma. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang mga salita niya ay parang mga patalim na tumutusok sa aking puso. Gusto kong tumakbo, lumayo. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Tama na yan, Serafina, sabi ni Elijah. Lumapit at humarang sa pagitan namin. Tumingin siya kay Serafina nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Lumabas ka na muna. Pag-uusapan natin ito mamaya. Tumingin si Serafina kay Elijah. Pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang pagbabanta sa kanyang mga mata. Ngumisi siya ng mapait. Sige, pero huwag kang magkakamali, Elijah. Babalikan ko kayo. Pagkaalis ni Serafina, bumagsak ang balikat ko. Naramdaman ko ang bigat ng lahat ng bagay. Ang panganib, ang takot, ang mga kasinungalingan. Napayuko ako at ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang pumatak. Nakita ni Eli ang aking pag-iyak. Lumapit siya sa akin, ngunit hindi niya ako hinawakan. Tila nag-aalangan siya. Marahil ay nahihiya dahil sa pangyayari. Isabel, mahinang sabi niya. Okay ka lang ba? Umiling ako. Hindi ko po alam, sir. Bulong ko. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, sabi ni Eli. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Hindi kanya mapapahamak habang nandito ako. Ngunit alam ko, at alam niyang pareho, na hindi iyon ganoon kadali. Ang pagdating ni Serafina ay hindi lang isang simpleng pagkaistorbo. Ito ay isang babala. Isang simula ng may malaking problema. Naramdaman ko ang paglamig ng aking puso. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang mabuhay sa akin ay tila natatapakan ng malakas na sapatos ng katotohanan. Kinabukasan, ang mga bulungan sa opisina ay mas malakas. Narinig ko ang ilan sa mga empleyado na nagsasabing si Serafina ay anak ng isa sa mga malalaking investor ng kumpanya. Ang presensya niya, ang kanyang galit, ay hindi lang personal na away nila ni Eli. May kinalaman ito sa kapangyarihan at impluwensya. Habang nagtatrabaho ako, biglang nag-beep ang aking computer. May bagong email. Galing ito sa isang anonymous sender. Ang subject line ay, babala. Pagbukas ko nito, nakita ko ang isang larawan. Ako, kasama sina Luna at Leo. Habang naglalaro sa parke noong nakaraang linggo, ang larawan ay kuha sa malayo. Ngunit malinaw na kami iyon.
kasama ng larawan ng isang maikling mensahe. Mukhang masaya kayo. Dapat malaman din ni Mr. Santos kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan niya. Napahawak ako sa aking bibig. Ang aking puso ay bumibilis sa takot. Sino ang nagpadala nito? Si Serafina ba? O may iba pa? Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang aking mga anak. Ang aking pinakamalaking kahinaan. Mama, sino po si Mr. Santos? Tanong ni Luna. Nang makauwi ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tila narinig niya ang pangalan ng paulit-ulit sa radyo o sa balita. Napilitan akong ngumiti. Kaibigan lang ni Mama, anak. Kaibigan na tumutulong sa amin. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito simpleng trabaho lang. Ang mga anino ng nakaraan ay humahabol sa akin. At ngayon, ang mga aninong yon ay nagsisimula ng manakit sa mga taong pinakamamahal ko. Ang pagbabanta ni Serafina at ang biglaang pagbabago sa pag-uugali ni Isabel ay nagdulot ng matinding pagkalito kay Elijah. Kung dati ay meron siyang nakikitang kakaibang koneksyon at pagmamahal sa mga mata ni Isabel, ngayon ay tanging takot at pag-iwas na lamang ang naroon. Lalo pa itong pinalala ng email na natanggap niya mula sa isang anonymous sender, isang litrato ni Isabel kasama ang 2 bata sa isang parke. Ang mga bata na tila pamilyar sa kanya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng sariling investigasyon. Tinawagan niya si Sofia. Sofia, simula ni Ili, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan ko ng tulong mo tungkol kay Isabel Reyes. Bakit po, sir? Nagtatakang tanong ni Sofia. May natanggap akong impormasyon na hindi ko masyadong maintindihan, sabi ni Eli. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa nakaraan niya, ang kanyang pinanggalingan, kung saan siya nagtrabaho bago siya napunta dito. Lahat. Gagawin ko po agad, sir, sagot ni Sofia. Alam niyang mahalaga ito para kay Eli. Habang naghihintay kay Sofia, naglakad si Eli papunta sa isang lumang aparador sa kanyang malaking silid. Ito ang lagayan ng kanyang mga alaala. Mga bagay na inipon niya mula sa mga biyahe, mga regalo, mga lumang litrato. Binuksan niya ito at nagsimulang halongkatin. Tila may hinahanap siya kahit hindi niya alam kung ano iyon. Maya-maya, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hindi niya ito nabuksan sa loob ng maraming taon. Nang buksan niya ito, ang mga alaala ng isang gabing halos limot na niya ay nagsimulang bumalik. Naroon ang isang maliit na silver bracelet na may heart charm. Naroon din ang isang lumang resibo mula sa isang jewelry shop sa isang maliit na bayan sa probinsya. 6 na taon na ang nakakaraan. At sa ilalim ng mga ito, isang mantsadong litrato. Sa litrato, nakita niya ang kanyang sarili. Mas bata, nakangiti, katabi ang isang babae na nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng mga parol. Ang babaeng iyon, si Isabel. Napakapit si Eli sa litrato. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ang babaeng ito, siya ang babaeng nakilala niya sa isang party 6 na taon na ang nakakaraan. Ang babaeng binigyan niya ng bracelet na ito. Ang babaeng yon na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang pag-asa na hindi niya maipaliwanag. At ang necklace na ibibigay sana niya. Nakita niya ang parehong disenyo sa kanyang kamay. Pareho ito ng bracelet ni Isabel. Ang mga piraso ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Nang bumalik si Sofia, dala ang impormasyon tungkol kay Isabel, lalo itong nagpatibay sa kanyang mga hinala. Nalaman niyang si Isabel Reyes ay dating nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. At bigla na lang itong umalis 6 na taon na ang nakakaraan pagkatapos ng isang taunang company event kung saan naroon din siya.
Isabel Reyes. Mukhang ikaw nga ang babaeng yon. Bulong ni Eli sa sarili habang tinitingnan ang litrato. Ang kuryosidad niya ay napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay ng isang malalim na pagsisisi. Paano niya hindi nakilala agad ang babae? Bakit ito nagtatago ng ganito? Ang mga bata. Ang mga bata sa litrato na ipinadala sa kanya. Bigla niyang naisip, paano kung sila ang bunga ng gabing iyon? Ang pag-aalala at pagdududa ay nagsimulang bumalot sa kanya. Napatingin siya sa necklace na hawak pa rin niya. Ito na ang tamang oras para malaman ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Isabel, hindi bilang kanyang assistant, kundi bilang ang babaeng minsan niyang nakilala. At ang babaeng tila may malaking koneksyon sa kanya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang determinasyon ay nasa kanyang mga mata. Handa na siyang harapin ang anumang katotohanan, gaano man ito kasakit. "Sofia," sabi niya, tumingin sa kanyang assistant. "I-cancel mo ang lahat ng appointments ko para bukas at i-schedule mo ako para sa isang personal na pag-uusap kay Miss Rice pagkatapos ng trabaho." Alam ni Eli na ang pagharap sa katotohanan ay hindi magiging madali. Ngunit ang pag-alam na ang babaeng ito na tila nagtatago ng malaking lihim ay maaaring may koneksyon sa kanya sa mas malalim na paraan ay nagtulak sa kanya na kumilos. Ang kanyang paghanga kay Isabel ay lumalim, napalitan ng isang determinasyon na malaman ang lahat. Nang isara niya ang pinto ng kanyang opisina, ang mundo sa labas ay tila mas maliwanag. Ang dating malamig na hangin ay napalitan ng isang kakaibang init. Alam niyang ang lahat ay magbabago. Ang pagdiriwang ng Pasko sa Santos Corporation ay kakaiba. Sa kabila ng malamig na panahon, ang labi ay puno ng mga ilaw, makukulay na dekorasyon, at ang masayang tugtugin ng mga Christmas carols. Ngunit para kay Belle, ang lahat ng ito ay tila walang kulay. Ang bawat ngiti, bawat tawanan, ay nagpapaalala lamang sa kanya ng mundong hindi niya kinabibilangan at ng panganib na laging nakabantay. Masaya ang mga anak niya, sina Luna at Leo, sa mga ilaw at mga pabitin na candy. Si Eli, sa kabila ng kanyang pagiging abala, ay naglaan ng oras para kausapin sila at batiin ng maligaya ang Pasko. Napansin ni Belle ang pagbabago sa kilos ni Eli nitong mga huling araw. Mula nang mangyari ang insidente sa opisina nila ni Serafina, tila mas madalas itong tumitingin sa kanya, mas nagiging interesado sa kanyang mga kilos. May mga pagkakataon pa ngang tila sinusubukan nitong magtanong tungkol sa kanyang nakaraan, mga tanong na mabilis niyang iniiwasan. "Mama, tingnan niyo po si Santa Claus." Sigaw ni Leo, tumuturo sa isang lalaking nakabihis Santa Claus na namimigay ng regalo. Ngumiti si Belle, hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "Oo anak, ang galing." "No?" Maya-maya, habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, napansin ni Belle si Eli na papalapit sa kanila. Kasama nito si Serafina na nakangiti ng pilit habang nakahawak sa braso nito. Ang tingin ni Serafina sa akin ay puno ng pagbabanta. "Nandyan na pala ang mga bisita natin," sabi ni Serafina. Tila para bang kami ang bisita na hindi inaasahan. "Maligayang Pasko, Belle." Bati ni Eli, ang kanyang mga mata ay nagtama sa akin. May kakaibang sinseridad sa kanyang boses na hindi ko masyadong narinig dati. "At maligaya ring Pasko, Luna, Leo." "Maligayang Pasko po, Mr. Eli." Masiglang bati ng dalawang bata. "Pwede na bang maglakad-lakad saglit dito, Mama?" Tanong ni Luna. Hinila ang aking damit. "Sige na, pero huwag kayong lalayo ha?" sabi ko, habang naglalakad palayo ang mga bata. Kasama ang ilang batang empleyado na nagbabantay sa kanila. Nakita ko si Eli na tila may gustong sabihin sa akin. Tumingin siya sa direksyon ng mga bata
Pagkatapos ay sakin, Isabel, nagsimula siya. Gusto sana kitang makausap mamaya, pagkatapos ng party. Napalunok ako. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin, ang pagkilala niya sa akin, ang pag-alam sa katotohanan. Sir, hindi ko po alam kung Eli, pagtatama niya. Pwede mo akong tawaging Eli at gusto kong malaman ang lahat. Kailangan ko itong malaman. Bago pa man ako makasagot, biglang may sumigaw. Tulong! May aksidente! Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Nakita ko si Eli na nagulat din. Narinig ko ang pangalan ng anak ko. Leo! Tumakbo kami ni Eli papunta sa direksyon kung saan nanggagaling ang sigaw. Nasa hagdanan ng eksena. Nakita ko si Leo na nakahandusay sa ibaba, hindi gumagalaw. Si Luna ay umiiyak sa tabi nito, hindi alam ang gagawin. Leo, anak, napaluhod ako sa tabi ng aking anak. Ang kanyang damit ay nabahira ng dugo. Napakakapal ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang ulo. Leo, anak, sumagot ka. Narinig ko ang pagmamadali ng mga paa ni Eli sa likuran ko. Nakita ko ang pagkabigla at takot sa kanyang mga mata habang nakikita niya si Leo. Ang kanyang mga mata ay tila may ibang emosyon na hindi ko maintindihan. Pagkabigla, pagtataka, at pagkilala. Siya, anak mo? Narinig kong tanong ni Eli. Ang kanyang tinig ay garalgal. Nanginig ang aking buong katawan. Alam ko na ang ibig niyang sabihin, ang dugo. Ang batang nakahandusay, ang mga mata niya. Ito na ang katotohanan. Anak ko siya, Eli. Sagot ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig dahil sa pag-iyak. Si Leo at si Luna. Nagkatitigan kami. Ang aming mga mata ay puno ng mga tanong at mga kasagutan na hindi na kailangang sabihin. Narinig ko ang paglapit ng mga doktor at nurse. Kailangan ng transfusion. Type AB. Kailangan nating agad ng dugo. Sigaw ng isang nurse. Narinig ko ang sinabi ng nurse. Type AB. Alam ko na ang blood type ko at ang blood type ni Luna. Ngunit para kay Leo, type AB din. Ako! Sigaw ni Eli. Lumapit siya agad sa nurse. Ako ang magbibigay ng dugo. Type AB din ako. Napatulala ako habang pinapanood si Eli na sumusunod sa mga nurse. Ang lalaking ito, na hindi ko alam kung nakilala na ba ako o hindi, ay handang tumulong. Ang lalaking ito na marahil ay ang ama ng aking mga anak. Ang kapalaran ay tila naglalaro sa amin. Habang nasa operating room si Leo, lumapit si Eli sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit meron ding kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isabel, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Sinabi mo na anak mo sila, ibig sabihin, ako ang ama? Napatingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Sa harap ng panganib na ito, sa harap ng buhay ng aking anak, ang lahat ng kasinungalingan ay tila walang halaga. Oo, Eli, bulong ko. Ikaw ang ama nila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Eli. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagkabigla, pagtataka, at isang uri ng pagtanggap. Kaya pala, sabi niya, tila sa sarili niya lamang, kaya pala parang pamilyar ang lahat. Sa sandaling iyon, habang naghihintay kami sa balita tungkol kay Leo, alam kong ang lahat ay nagbago na. Ang mga lihim na aking itinago ay nabunyag na, at ang buhay na aking itinayo sa pag-iisa ay haharap na sa pinakamalaking hamon nito. Ang mga salitang, anak ko siya, Eli. Ikaw ang ama nila, ay tumago sa pandinig ni Elijah na parang kidlat. Napalunok siya. Ang kanyang buong katawan ay tila nanginig. Ang babaeng minahal niya ng lihim
Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa trabaho. Ang babaeng tila may kakaibang koneksyon sa kanya. Siya pala ang ina ng mga batang tila nakikita niya sa kanyang mga panaginip. At siya pala ang ama. Kaya pala, naibulong niya habang pinapanood si Isabel na bumalik sa tabi ng kanyang anak na si Leo na ngayon ay dinadala na ng mga nurse patungo sa operating room. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang mga bata, ang mga mata nila, ang bracelet, ang necklace, ang lahat ng maliliit na detalye na tila hindi magkakaugnay ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Nang lumabas ang doktor mula sa operating room, agad siyang nilapitan ni Isabel. "Doc, kumusta na po ang anak ko?" Lumapit din si Eli. Ang kanyang puso ay bumibilis sa pag-aalala. Nakita niya ang pagod sa mukha ng doktor, ngunit ang bahagyang nangiti nito ay nagbigay ng pag-asa. "Mabuti naman po ang lagay ng pasyente," sabi ng doktor. "Nagtagumpay ang operasyon. Kailangan lang ng dugo." At nagkataon namang tugma ang dugo ng isang volunteer na narito. Type AB din siya. "Kung hindi dahil doon, mahihirapan po kami." Naiintindihan ni Eli ang ibig sabihin ng doktor. Siya ang volunteer. Siya ang nagligtas sa anak ni Isabel. Ang katotohanan ito ay mas lalong nagpatibay sa kanyang damdamin. Pagkatapos ng ilang oras, nang medyo mahimasmasan na si Leo, pinayagan na siyang bisitahin sa recovery room. Nakita ni Eli ang mga mata ni Isabel na puno ng pasasalamat, ngunit mayroon ding bahid ng kalungkutan at pagkalito. Alam niyang ito na ang tamang oras. Nang maiwan silang dalawa, lumapit si Eli kay Isabel. "Isabel," simula niya, ang kanyang tinig ay seryoso. "Kailangan nating pag-usapan ito, ang lahat." Tumango si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Alam ko, Eli. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tanong ni Eli. Ang kanyang tinig ay nagpapakita ng lungkot, hindi ng galit. "Bakit mo itinago sa akin ng mga bata?" Ang katotohanan? Napayuko si Isabel. "Natakot ako, Eli. Natakot akong baka hindi mo sila tanggapin. Natakot akong baka isipin mong pabigat sila. Alam mo naman, ang reputasyon mo, ang iyong posisyon. Hindi ko gustong masira ang lahat para sa akin at sa mga bata." "Masira ang lahat?" Napatawa si Eli ng mapait. "Isabel, sila ang buhay ko. Sila ang nawawalang bahagi ng buhay ko. Paano mo naisip na magiging pabigat sila?" Ang kanyang boses ay puno ng sakit. "At ang necklace na ibibigay ko sana sa'yo. Alam mo ba kung gaano ako naghahanap ng pagkakataon? Alam mo ba kung gaano ako nasaktan nang hindi mo ito tinanggap?" Napatingin si Isabel kay Eli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Patawad, Eli. Patawad kung hindi ko sinabi sa'yo agad. Ang lahat ng iyon ay dahil sa takot." Sa sandaling iyon, narinig nila ang pagbukas ng pinto. Nakatayo doon si Serafina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at galit. Nakita niya ang pagiging malapit ni na Eli at Isabel at ang pagmamahal sa mga mata ni Eli habang nakatingin siya kay Isabel. "Elijah, ano ang ibig sabihin nito?" Sigaw ni Serafina. "Sabi mo, wala kang ibang mahal kundi ako." Napabuntong hininga si Eli. Alam niyang hindi na niya kayang itago pa. "Serafina," sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag. "Mayroon akong mga anak at si Isabel. Siya ang kanilang ina." Nanlaki ang mga mata ni Serafina. "Ano? Hindi maari. Kasal na tayo sa mga papeles." "Hindi tayo kasal, Serafina," sabi ni Eli. "At kahit pa tayo, hindi ito magbabago ng katotohanan. Mahal ko si Isabel at sila ang aking pamilya." Napatingin si Serafina kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Nakita ni Isabel ang determinasyon ni Serafina na manakit. "Hindi ko hahayaang makuha mo si Elijah sa babae." Sigaw ni Serafina, tila nawawala sa sarili.
Ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga. Bago pa man makakilos si Eli, biglang may ginawa si Serafina. Kinuha niya ang maliit na mesa na may mga gamit medikal at itinapon ito patungo kay Isabel. Hindi! Sigaw ni Eli. Tinulak niya si Isabel palayo. Ngunit ang kanyang braso ang natamaan ng malakas na bagay. Napahiga si Eli sa sahig. Hindi makakilos. Nakita ni Isabel ang kanyang pinsala at ang galit ni Serafina. Naramdaman niya ang tapang na nagmumula sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-ibig kay Eli. Ito ang mga dahilan para lumaban siya. Lumapit siya kay Serafina. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tapos na ang lahat, Serafina. Sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag. Hindi mo kami mapaghihiwalay. Nang makapasok ang mga nurse at gwardiya, dahil sa ingay, nakita nila si Serafina na nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, habang si Eli ay nasa sahig, at si Isabel ay nakatayo sa tabi niya. Handang protektahan siya, naiwan si Serafina na nakikita ang pagkakaisa ng pamilyang dati niyang inaakala na kanya. Ang kanyang ambisyon at pagmamataas ay nagdulot lamang ng kanyang pagkatalo. Nakatingin si Eli kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng panganib, nahanap niya ang kanyang tunay na pamilya. Ang kaguluhan sa ospital ay nagtapos sa pagpapaalis kay Serafina kasama ang mga babala mula sa management ng ospital at sa mga pulis. Ngunit ang mas malaking pagtutuos ay nagsimula pa lamang. Pagkatapos ng insidente, mas naging malinaw kay Eli ang lahat. Ang kanyang kasalukuyang buhay, ang kanyang hinaharap, ay kailangang harapin ng buong katapatan. Nang makauwi sila sa mansyon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Isabel ay nasa tabi niya. Inaalagaan ang kanyang braso na tinamaan ng mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa akin. Ngunit pati na rin ng determinasyon. Eli, nagsimula si Isabel, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag. Alam kong mahirap ito, pero kailangan mong harapin ang lahat. Ang pamilya mo, ang kumpanya, si Serafina. Alam ko, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. At gagawin ko yon. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pa nila o ang mga bata. Kinabukasan, nagpasya akong simula ng paglilinis. Una, ang aking pamilya. Ang aking mga magulang, bagaman hindi sila gaanong sangkot sa aking pang-araw-araw na buhay, ay mahalaga sa akin. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Mama, Papa, sabi ko sa telepono. Kailangan natin mag-usap. May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Nagulat sila sa aking pagtawag. Sila ang mga taong laging nagpapahalaga sa pangalan at reputasyon ng pamilya niya. Santos, alam kong mahihirapan silang tanggapin ang katotohanan, ngunit kailangan nilang malaman. Ang pag-uusap namin ay mahirap. Nagulat sila sa balita ng pagkakaroon ko ng mga anak. At mas lalo pa silang nabahala nang malaman nilang si Isabel ang ina. Ang pagkakakilala nila kay Serafina bilang ang perpektong mapapangasawa ay biglang nabalutan ng pagdududa. Elijah, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ng aking ama. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Si Serafina ay anak ni Senator Martinez. Ang pagkakakasal natin ay makakatulong sa ating negosyo. Papa, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Ang negosyo ay negosyo, ngunit ang pamilya ay pamilya. Mahal ko si Isabel at ang mga bata ang aking mga anak. Hindi ko na sila pwedeng itago pa. Pagkatapos ng usapan sa aking pamilya, humarap naman ako sa aking negosyo. Bumalik ako sa opisina, hindi bilang ang dating Elijah Santos na nakikipag-ayos sa mga kontrata at nakikipaglaban sa merkado.
kundi bilang isang taong handang baguhin ang lahat. Pumasok ako sa boardroom kung saan naghihintay si Serafina kasama ang kanyang ama, si Senator Martinez at ang ilang miyembro ng board ng Santos Corporation. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon. Elijah, sabi ni Senator Martinez, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Narinig namin ang kaguluhan. Ano ang nangyari? Tumingin ako kay Serafina pagkatapos ay sa lahat ng naroon. Nandito ako para tapusin na ang lahat. Sabi ko, ang aking tinig ay malinaw at malakas. Hinihiling ko na kanselahin ang kasal namin ni Serafina. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Serafina ay tila hindi makapaniwala. At higit pa roon, sabi ko, tumingin kay Serafina. Hindi ko na ring itutuloy ang anumang kasunduan sa pamilya Martinez. Tapos na ang lahat. Nagalit si Senator Martinez. Elijah, alam mo ba ang ibig mong sabihin? Ang kasunduan natin ay makakatulong sa iyong kumpanya. Alam ko, sabi ko. Ngunit mas mahalaga sa akin ang aking pamilya. Mayroon akong mga anak, Senator, at sila ang aking prioridad. Tumingin ako kay Serafina. Hindi ko na mahal ang anak ninyo at hindi ko na rin siya kayang pakasalan. Hindi ka pwedeng tumakbo sa responsibilidad mo, Elijah. Sigaw ni Serafina. Lalabanan ko ito. Gusto mo bang lumaban? Sabi ko. Tumayo ako ng tuwid. Sige, ngunit hindi ako ang kalaban mo. Ang katotohanan ang kalaban mo. At sa huli, ang katotohanan ang mananalo. Nagpatuloy ako sa aking pahayag sa board. Bilang chairman at CEO ng Santos Corporation, idinedeklara ko na hindi na ako ang mamamahala dito. Ibababa ko ang aking posisyon. Hahanap ako ng bagong leader na magpapatuloy ng aking mga pangarap para sa kumpanya. Samantalang ako, magsisimula ng bagong buhay. Isang buhay kasama ang aking tunay na pamilya. Natahimik ang lahat. Nakita ko ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ang pagbibigay ko ng lahat, ang aking posisyon, ang aking kayamanan, ang aking reputasyon, lahat para kay Isabel at sa aking mga anak. Ito ang aking pagtutuos. Ito ang aking pagpili. Paglabas ko ng boardroom, nakita ko si Isabel na naghihintay sa laba. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Tapos na, sabi ko, malaya na tayo. Ngumiti si Isabel, isang ngiti na puno ng pag-asa. Salamat, Ili. Salamat sa lahat. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon. Ang pagkawala ng kayamanan at posisyon ay maliit na bagay kumpara sa pagdating ng tunay na kaligayahan at pagmamahal si Kontam Kamim Kambong. Pagkatapos ng mga pangyayari sa boardroom at sa ospital, isang bagong yugto ang nagsimula para sa amin. Ang bigat na matagal kong dinadala, ang mga kasinungalingan, ang pagtatago, ay tila naglalaho. Sa kabila ng pagkawala ni Ili, ng kanyang posisyon at kayamanan, nakita ko ang tunay na liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang desisyon na isuko ang lahat para sa amin ay ang pinakamalaking patunay ng kanyang pagmamahal. Ngunit hindi naging madali ang paghilom. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim. Ang takot na baka hindi kami lubos na matanggap ng lipunan, lalo na ng mga anak namin, ay naroon pa rin. May mga araw na nababalot ako ng pagdududa, ang mga alaala ng pag-iisa at paghihirap ay bumabalik. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa sala, lumapit si Eli sa akin. Nakaupo kami sa lumang sofa, tahimik na pinapanood ang aming mga anak. Ang dating mansyon ay napalitan na ng isang mas simpleng bahay, ngunit puno ng init at pagmamahal. Belle? Simula ni Eli, hinawakan ang aking kamay. Alam kong mahirap pa rin para sa iyo ang lahat, pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Para sa iyo, para sa mga bata.
Napangiti ako, napaluha ng bahagya. Alam ko, Eli. Salamat. Hindi mo na kailangang magsinungaling pa o magtago, sabi niya. Lahat tayo ay may mga pagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon. Tumingin siya sa aming mga anak. Sila ang ating pinakamalaking biyaya. Sila ang dahilan kung bakit tayo magkakasama ngayon. Naalala ko ang mga unang araw pagkatapos ng insidente sa ospital. Ang mga unang pagbisita ni Eli sa amin. Ang kanyang pagiging matiyaga. Ang kanyang pag-aalaga sa mga bata. Ang kanyang pagpapakita na hindi siya umaalis. Naging malapit siya sa mga bata. At ang mga bata naman ay agad siyang minahal. Si Leo, na nooy nagpapagaling pa, ay laging naghahanap kay Uncle Eli. Si Luna naman, na sa una ay nahihiya, ay unti-unting nagtiwala at naging malapit sa kanya. Alam mo, Eli, sabi ko, noong una, natatakot akong baka hindi ka maging mabuting ama. Natatakot akong baka isipin mong pabigat ang mga bata. Pero mali ako. Pinatunayan mo sa akin na masigit pa ang iyong pagmamahal kaysa sa anumang kayamanan o posisyon. Ngumiti si Eli, hinaplos ang aking pisngi. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng nangyari, Belle. Kahit ang mga sakit at paghihirap. Dahil kung hindi ko makikilala ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ko makikilala ang pag-ibig na tulad nito. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking puso sa sobrang pagmamahal. Ito ang hiniling ko noon. Isang simpleng buhay, isang pamilya na may pagmamahal. At ngayon, ito ay natupad. Dumating ang araw na nagpasya kaming magpakasal. Hindi ito kasing magarbo ng inaasahan ni Serafina dati, ngunit ito ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Ang aming mga anak ang naging ring bearer at flower girl. Ang aming mga kaibigan, ang mga taong naniniwala sa amin, ang nandoon sa aming pagtatanim ng mga puno sa aming bagong tahanan. Isang simpleng seremonya lamang ito. Tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Habang nagpapalitan kami ng mga pangako, ang aking mga mata ay nakatuon kay Eli. Eli, sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig sa emosyon. Sa harap ng lahat ng ito, sa harap ng ating mga pagkakamali at mga pagsubok, pinipili kita. Pinipili ko ang pagmamahal. Nabitong, pinipili ko ang ating pamilya. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa mga anak natin. Tumugon si Eli, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Belle, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magbabago. Ang pagmamahal ko sa ating mga anak ay hindi magbabago. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Sa iyo, nahanap ko ang tunay kong tahanan. Nagpalitan kami ng singsing, isang simpleng pilak para sa akin, at isang gintong singsing para sa kanya. Hindi kasing halaga ng mga alahas na dati niyang suot, ngunit mas makahulugan. Pagkatapos ng seremonya, yumakap kami ng mahigpit. Narinig ko ang tawag ng aking mga anak. Mama, Papa, hali kayo dito. Tumingin kami ni Eli sa aming mga anak na tumatakbo papalapit sa amin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan. Hinawakan ko ang kamay ni Eli at magkasama kaming tumakbo patungo sa kanila. Habang papalubog ang araw, nakita namin ang aming mga anak na naglalaro sa kanilang bagong hardin. Ang dating puno ng mga anino at takot na buhay, ngayon ay napuno na ng liwanag at pagmamahal. Ang aming paglalakbay ay mahaba at puno ng mga pagsubok. Ngunit sa huli, natagpuan namin ang aming kapatawaran, ang aming paghilom, at ang aming walang hanggang pagmamahal. Ang dating chairman at CEO ng Santos Corporation ay isa na lamang ngayon sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi na ako nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Hindi na ako nakatira sa isang malaking mansyon at hindi na ako nakikipagpulong sa mga importanteng tao araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago,
Hindi ko kailanman pinagsisihan ang aking desisyon. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa aking buhay. Ang bagong bahay namin, isang simpleng bahay sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingay at gulo ng syudad, ay puno ng init at pagmamahal. Hindi ito kasing laki ng dating mansyon, ngunit sapat na para sa aming maliit na pamilya. Dito, kasama si Belle at ang aming mga anak, sina Leo at Luna, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Simula nang iwan ko ang Santos Corporation, nagsimula akong magnegosyo ng maliit. Isang maliit na woodworking shop. Dati, ang pagkakarpintero ay isa lamang sa aking mga libangan. Ngayon, ito na ang aking kabuhayan. Masaya ako sa bawat piraso ng kahoy na aking hinuhulma, sa bawat disenyo na aking ginagawa. Ang aking mga kamay na dati pumipirma lamang ng mga kontrata, ngayon ay gumagawa ng mga laruan para kay Leo, mga muebles para sa aming tahanan, at mga kakaibang disenyo na nagpapasaya kay Belle. Papa, gawa naman po tayo ng bangka. Sigaw ni Leo. Tumatakbo papalapit sa akin habang nagpupukpok ako ng kahoy. Ngumiti ako. Pinunasan ang pawis sa aking noo. Sige anak. Mamaya, pagkatapos nating kumain ng tanghalian. Si Belle naman, sa kabila ng kanyang pagiging ina, ay nagpatuloy sa kanyang pagiging malikhain. Nagbukas siya ng maliit na online shop kung saan ibinebenta niya ang kanyang mga gawaing kamay, mga burda, mga tinahi, at mga palamuti. Malaki ang naitutulong nito sa aming pang-araw-araw na gastusin at higit sa lahat, nagbibigay ito sa kanya ng kasiyahan. Ailey, tingnan mo tong ginawa kong baby dress, sabi ni Belle, hawak ang isang napakagandang baby dress na burda-burda. Sa tingin mo, mabenta kaya ito? Pinagmasdan ko ang kanyang gawa. Maganda, Belle. Napakaganda. Sigurado akong marami ang bibili niyan. Pagkatapos ay niyakap ko siya. Pero kahit hindi mabenta, okay lang. Ang mahalaga, masaya ka sa ginagawa mo. Ang aming buhay ay simple, ngunit puno ng kabuluhan. Hindi kami yumayaman, ngunit hindi rin kami nagkukulang. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aming pagmamahalan, ang aming pagkakaisa bilang isang pamilya. Isang araw, habang naglalakad kami ni Belle sa tabi ng dagat, hawak ang aming mga anak, napansin ko ang pagbabago sa mukha ni Belle. Tila may malalim siyang iniisip. Ano ang iniisip mo, mahal? Tanong ko. Ngumiti siya. Hinawakan ang aking kamay. Wala lang. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Dati, iniisip ko na ang lahat ay tapos na para sa akin. Pero dumating ka at binigyan mo kami ng bagong simula. Binigyan mo kami ng bagong pamilya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi mo kailangang magpasalamat, Belle. Dahil kasama ka, kasama ang mga bata, doon ko rin nahanap ang aking tunay na tahanan, ang tunay kong buhay. Tumingin ako sa aming mga anak na naghahabulan sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang dating Elijah Santos, ang lalaking laging naghahangad ng higit pa, ay natagpuan na ang kanyang kasiyahan sa simpleng bagay na ito. Ang pagiging ama, ang pagiging asawa, ang pagiging bahagi ng isang pamilyang puno ng pagmamahal. Ang aming buhay ay hindi perpekto. May mga araw pa rin ng pagsubok, may mga hamon na kailangan naming harapin. Ngunit alam ko, sa aming pagkakaisa, sa aming pagmamahalan, kayang-kaya naming lampasan ang lahat. Dahil ang pundasyon ng aming pamilya ay hindi gawa sa kayamanan o posisyon, kundi sa pag-ibig, pagtitiwala, at pagpapatawad. At iyon ang pinakamatibay na pundasyon na maaaring magkaroon ng isang tao. Ang araw ng aming kasal ay dumating. Hindi ito kasing laki o kasing magarbo ng inaasahan ng marami, lalo na ng dating buhay ni Eli. Ngunit para sa amin,
Ito ang pinakamahalagang araw sa aming buhay. Ito ang simula ng aming bagong kabanata. Isang kabanata na isinulat namin ng magkasama, puno ng pag-ibig, pag-asa at pangako. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na kapilya sa tabi ng dagat, sa lugar kung saan kami ngayon nakatira. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng alat at ng mga bulaklak na aming inihanda. Ang langit ay kulay asul, na may ilang maliliit na ulap na tila nagbibigay ng natatanging ganda sa araw na ito. Nakasuot ako ng simpleng puting bestida, hindi kasing elegante ng mga damit na suot ko noong unang panahon. Ngunit ito ang pinakamaganda para sa akin. Ang aking buhok ay nakatirintas, pinalamutian ng mga maliliit na puting bulaklak. Sa aking tabi, nakatayo si Eli, nakabarong na simple, ngunit bagay na bagay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang aming mga anak, sina Leo at Luna, ang nagsilbing ring bearer at flower girl. Si Leo, na dati akala ko ay hindi na makakabangon pa, ay masiglang tumakbo papalapit sa altar. Hawak ang velvet box kung nasaan ang aming mga singsing. Si Luna naman, ang aming munting anghel, ay masayang naghagis ng mga puting bulaklak sa daanan. Belle, bulong ni Eli nang magkalapit kami sa altar. Sa lahat ng ito, sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ako rin, Eli. Sagot ko, napapaluha. Pero narito tayo ngayon, magkasama. Ang pari ay nagsimulang magsalita, ngunit tila hindi ko na masyadong naririnig ang kanyang mga salita. Ang aking buong atensyon ay nasa kay Eli. Nakikita ko ang kanyang mga mata, ang kanyang mga ngiti, at nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa akin. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga pangako, ang aking puso ay bumigat sa emosyon. Eli, nagsimula ako. Ang aking tinig ay nanginginig. Sa harap ng Diyos, ng ating mga anak, at ng ating mga kaibigan, ipinapangako ko ang aking sarili sa iyo. Ipinapangako ko ang aking pagmamahal, ang aking katapatan, at ang aking buong puso. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na ating pinagdaanan, sa kabila ng mga pagkakamali na ating nagawa, pinili kita. Pinipili ko ang ating pamilya. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pa o ang ating mga anak. Magiging katuwang mo ako sa bawat hamon at magiging sandalan mo ako sa bawat pagsubok. Mahal kita, Eli, higit pa sa aking makakaya. Pagkatapos ko, si Eli naman ang nagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Belle, sabi niya, hinawakan ng mahigpit ang aking mga kamay. Sa harap ng Diyos, ng ating mga anak, at ng mga naririto ngayon, ipinapangako ko ang aking buhay sa iyo, ang aking pagmamahal, ang aking katapatan, at ang aking buong puso. Mula nang makilala kita na bago ang buhay ko, binigyan mo ako ng kahulugan, ng layunin, ng tunay na pamilya. Ang mga anak natin, sila ang aking pinakamalaking biyaya, at ikaw, Belle, ikaw ang aking kaluluwa. Hindi ko nahahayaang lumayo pa ako sa iyo o sa ating mga anak. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Mahal kita, Belle, higit pa sa aking makakaya. Nang ipinagpalit namin ang aming mga singsing, naramdaman ko ang isang kuryente na dumaloy sa aking buong katawan. Ang simpleng singsing na ito ay sumisimbolo sa aming pangako, sa aming pagkakaisa, sa aming walang hanggang pag-ibig. Maari mo nang halikan ang iyong nobya, sabi ng pari, at ang lahat ay nagsigawan at pumalakpak. Niyakap ako ni Eli ng mahigpit at hinalikan niya ako, hindi lang bilang isang lalaki sa kanyang babae, kundi bilang isang taong nakahanap ng kanyang nawawalang kaluluwa. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng maliit na salo-salo
Sa aming bagong tahanan, ito ay puno ng tawanan, masasayang alaala, at mga pangako para sa hinaharap. Nakita ko ang aking mga anak na masayang naglalaro kasama si Ili. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Nang matapos ang araw, habang papalubog ang araw, kami ni Ili ay naupo sa labas ng aming bahay. Pinapanood ang aming mga anak na naglalaro. Tahimik kaming nagyakapan. Ang bawat isa ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Belle, bulong ni Eli. Salamat sa lahat. Salamat din, Eli. Sagot ko. Salamat sa pagbibigay sa amin ng bagong simula. Salamat sa pagmamahal mo. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na mahalaga ang mga material na bagay, ang mga posisyon, o ang opinyon ng iba. Ang mahalaga ay ang pamilyang nabuo namin, ang pagmamahal na nagbubuklod sa amin, at ang pangakong magsasama kami hanggang sa huli. Ang aming pag-ibig ay hindi lamang isang pag-iibigan, kundi isang paglalakbay na puno ng pagpapatawad, pag-unawa, at walang hanggang pag-asa. At alam kong sa bawat araw na lilipas, ang aming pagmamahalan ay lalo lamang lalalim.